Tuesday afternoon with me, Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. And we're live! Yes, yo! Check the live. Punta lang po kayo, Energy FM 106.7. O kaya naman, DJ Kara, that's DJ Space, K-A-R-A. Ayan, marami tayong live ngayon naka-cross-post sa mga fanpage natin. Ganon din sa Carjack fanpage. Ayan, live din tayo dyan. So, huwag ka na magpahuli. Pumasok ka na sa live natin at malay mo mabati ka or makapag-advise ka pa sa magiging story natin mamaya. And speaking of bate, pabati naman daw ang Carjack Team Mommy's Friday. Ay, hello po sa inyo lahat. At ang Team Hope and Carjack 18 Global. Pinapabati ni Ate Melody Dairit na pinapabati ni Estong. Kinlose niya si Estong. Pero yan, hello po sa inyong lahat. Happy Tuesday and happy Tuesday. Wow, ang ganda raw ng, sabi ni Mami Alicia Guevara, ang ganda-ganda naman daw. Ako ba? Bigay lang tong damit na to di ba? I love it kapag nakakatanggap ako ng regalo mga damit kasi very useful talaga siya. Sa inaraw-araw ba naman na live ka, di ba? Ang hirap na maghanap ng damit. Di ba? Aminin nyo yan. Sa office, okay lang kasi wala makakakita kahit paulit-ulit yung jacket mo Pero pag naka-live ka, nako! Hirap. So, thank you so much sa mga bigay-bigay ninyo. Gamit na gamit po. At si Ate Teresa, maraming salamat Ate Teresa sa mga mo pakain mo dito sa office kahapon kasi nagpakain siya ng mga kasava, mga mamon, ganyan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much. I'm watching from Bicol, sabi ni Ate Jesusa Caneba. Good afternoon po. And from Dubai, si Ate Tessie Marceliano. Uy, Ate Tessie, maraming salamat din po sa mga bigay nyo at lalo na sa mga pabango. Kasi po yung mga pabango hindi ko alam kung titipirin ko ba o gagamitin ko sa sobrang bango. Alam niyo yun, yung torn ka between gamitin ko ba kasi ang bango Pag inubos mo naman, sayang mahal to! Diba? Pero maraming salamat po. Ayan. At saka sa mga bigay din pala na kay David, yung rubber shoes ni Ate Teresa at saka mga kung anik-anik. Ayan, maraming salamat. Of course, sa inyong lahat na nagpapakain every Friday, nais din nating pasalamatan. At sa mga nagbibigay na regalo, kahit di ko naman birthday at di namin birthday ni Papa Jackson. Diba? We are so blessed sa inyo. Totoo. Ako, alam niyo ba, honestly, I feel like ang dami kong friends. Dahil yung mga supporters, tinuturing ko silang friends. Kasi ako, wow, maiiyak. Hindi, joke lang. Hindi kasi ako sanay ako na lumaki ako na hindi ako friendly na tao at wala akong mga tropa-tropa na matatawag. Siguro bilang na bilang lang. Like for example, ng elementary, isa lang. Nung high school, 2, 3, o isa lang ulit. Ganon lang. Kumbaga, na siya talaga. Sobrang makakount mo lang sa fingers mo yung kaibigan ko. Nung college, mas bihira. Si Almira lang. Kasi nung college, wala talagang lumalapit sa akin. Hindi ko nga maintindihan. Sabi ko, bakit ba ako? Anong meron sa akin? Bakit di niyo ako nalalapitan? Siguro ganun talaga. Hindi ko alam kung nai-intimidate ba sila sa akin or feeling nila suplada ako, maldita ako, or di lang nila ako feel. Kasi sa bagay, tahimik din naman ako. Pero hindi talaga ako lapitin ng mga kaibigan. Kaya ngayon, I'm so happy na lapitin ako ng mga supporters. Doon naman ako bumawi. Kaya maraming salamat, di ba? At hindi lang friend yung turing sa akin Hindi lang basta friend. Special friend. At yung iba nga ang turing na sa akin anak. Diba? Older sister sa mga bagets or younger sister sa mga mas patanda naman sa akin. Ganon ko ituring nila ako kaya talagang I'm so happy and blessed. Diba? Hindi man lahat magsistay sa buhay natin. At least I'm thankful na dumaan kayo sa buhay ko. At ginawa niyo kong espesyal. Kahit for a short period of time man yan, I'm still thankful for that. Ay! Nagdadrama! Ayan. So ayun, yun lang naman. Today is September 26. Hello po sa lahat na may mga kaarawan, anniversaries, monthsary. O si Sheena pala kaarawan today. Ayan, palakpakan natin yan. Si Baby Toby din ng isang araw naman. 2 days ago, 3 days ago. Ayan, ang dami talaga sunod-sunod kapag kapag September. Kapatid ko naman ng isang araw din. Ayan, o diba? O kung sino may mga ganap ngayong araw na ito, sige, i-celebrate nyo yan. Ayan. Watching from work daw si Ate Merly. Hello po Ate Merly. Ang suki, mahilig sa pagbili ng mga paninda ko at paninda ni Papa Jackson din.
Ubus na yung jacket ko sa mga nagtatanong, ubus na po. Kasi limited edition lang yon. Sobrang kapal kasi nung tela nun, galing pa from Thailand. Pero due to public demand, bakit daw onti lang? Maglalabas ulit tayo. Yun nga lang, hindi na siya galing ng Thailand. Pero syempre maganda pa rin naman. So abangan nyo na lang yan, ha? Okay? Bisi-bisihan na ang lola nyo ngayon kasi magde-December, kailangan mag-ipon, kailangan maraming negosyo. Alam nyo na, relate ba kayo doon? Yung pagsapit ng malapit ng mag-December, yung Burr months na, saka kayo nag-iipon ng bonggang-bongga. Kasi alam naman natin kung gaano kagastos ang pagpasok ng Disyembre. Diba? Sobrang gastos naman talaga. Sabi dito, yes, celebrating my death anniversary of my husband. Sabi ni Ate Teresita. Ang masasabi ko lang be strong always and keep on praying. Pa-shoutout naman dito sa South Station Alabang. Stop and shop, always naka-tune in. Salamat DJ Cara, sabi ni Ella Marie Marquez. Oy, hello dyan sa South Station Alabang na laging naka-tune in. Maraming salamat, lakasan nyo pa po ang radyo nyo. Diba? At syempre sa mga nasa biyahe din na laging nakatutok sa Energy FM. Si Claudine Pisalver, pabati naman daw sila ni Abby. At ang pamangkin daw ni Mami Liberty na si Ednel Vismonte. Birthday daw kasi. Ayan, hello po sa inyo and enjoy your very special day. Pero ito muna ang ating paalala para sa lahat ng mga nagmamahal sa kanilang sarili. Diba? Ika nga, love yourself. How to love yourself. Take care of yourself. Ayan. Kaya naman dapat lagi tayong may MX3 capsule dahil meron itong alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman may plus dahil meron po siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme Q10 po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na nagkakaedad tayo. Syempre tulong po yan sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman po ay uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan, diba? Yan po, paano ba mag-alaga ng katawan? Ang sagot ay MX3. Oo naman, Yahoo talaga. Yahoo. Masarap kapag inaalagaan natin yung katawan. Alam nyo kung bakit? Kasi syempre, mas tatagal pa yung buhay nyo at mas makaka-experience pa kayo ng pagmamahal. Diba? Pero eto na nga. Nako, ang pinakahihintay natin ang ating story ngayong araw na ito. Masasaktan ka ba? Mai-inspire ka ba? Manggigigil ka ba? Ano ba? Magagalit ka ba? Anong klaseng emosyon ba ang mararamdaman mo sa ating story ngayon? So wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Kapag sobrang tagal mo na sa isang relasyon, iniisip mo na eto na yon. Nahanap ko na yung para sa akin. Tumagal nga kami. Nagmahalan kami. So hindi mo rin iniisip kung may makakapigil pa ba sa pagmamahalan yung dalawa or may hahadlang pa ba? Dahil ang mahalaga sa'yo ay yung pagmamahalan nyo. Kahit anong mangyari. Pero paano kung yung pagmamahala na yon mapapalitan ng sobrang sakit sa puso? Ito ang story ni Erica, 29 years old. At siya ay second year college. At may boyfriend siya for 8 years. Si Jared. Nagmamahala naman silang dalawa at
matagal na ang kanilang relasyon kaya hindi niya iniisip na pwede pa silang maghiwalay. Pero bigla na lang hindi na nagre-reply sa mga chat niya, sa calls niya. To the point na ginost na pala siya. Bigla na lang, ganun-ganun. Kaya naman nung nangyari yon, naging palainom siya, wala na siyang gana sa buhay. Nanghina siya sa pagkawala ni Jared sa buhay niya. So after ilang years, lahat ng pinaghirapan niya para daw natapon. Kaso nga lang, biglang-bigla, bumalik naman sa buhay niya si Jared. At ang reason daw kung bakit hindi na nagparamdam before or kung bakit ginost siya is because sa sobrang kahihiyan sa kanya dahil nakabuntis pala si Jared ng ibang babae at kailangan niyang sustentuhan hanggang sa makapanganak. Ngayon na bumabalik si Jared sa buhay niya, mas nananaig yung pagmamahal kaysa sa galit. At nahihirapan siya kasi mahal pa rin niya si Jared. To the point na kinoconsider niya na babalikan ko pa ba si Jared na mahal ko. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, hindi ko po talaga hilig ang sumulat sa mga ganitong programa. Kaso po, talagang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Erica. Hindi ko po totoong pangalan. 29 years old. Noong nasa second year high school pa lamang po ako ay nakilala ko si Jared. Hindi niya din tunay na pangalan. Noong umpisa ay nasa iisang tropahan lang talaga kaming dalawa. Ngunit hindi nagtagal, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa naging kami na nga. Tumagal ang relasyon namin ng 8 taon. Graduate na kami ng college. Nagtatrabaho na ako bilang isang HR sa isang factory. At si Jared naman, naging isang marino na at sumasampan na nga siya sa barko. Noong mga unang buwan na malayo kami sa isa't isa, ikinakaya pa naming dalawa. Oo, mahirap, lalo na't sobrang tagal naming magkasama. Pero wala naman kaming naging kahit anong malaking away na tumatak sa isip ko. Lumipas ang mga buwan at napansin kong nagiging matumal na ang pagsagot niya sa mga text, tawag at chat ko. Nung una, sinasabi ko lang sa sarili ko na baka mas marami lang silang trabaho at ayaw ko na din makigulo at awayin pa siya. Pero isang araw, hindi niya na lang talaga ako biglang kinausap. Nakakatawa mang isipin pero ginost ako ng 8 years ko ng boyfriend. Sa 8 taon naming pagsasama, hindi ko na alam kung anong nangyari. Kahit pamilya niya, hindi ko na din makausap. Maski hanggang ngayon, hindi ko alam kung nag-break nga ba talaga kami. At tapos nang nangyari sa amin ni Jared, ay naging ibang tao na ako. Napadalas na ang pag-inom ko at papalit-palit na din ako ng boyfriend. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at nalaman kong nabuntis pala ako ng kasalukuyan kong kinakasama. Aaminin ko na hindi talaga seryoso ang tingin ko sa relasyon namin. Pero mabait naman siya sa akin. Kung ikukumpara sa iba, mas mahal niya ako kaysa mahal ko siya. Ang problema lang, DJ Kara, biglang bumalik si Jared sa buhay ko. Noong nakaraang linggo lang at nagkita kami ulit. Nagpaliwanag siya na hindi daw niya sinasadya na makabuntis ng ibang babae habang nasa barko siya noong nasa Cebu sila. Kailangan niya daw suportahan ng babae habang buntis ito hanggang sa panganak para ipaapelido sa kanya ang bata. Nahihiya daw siya ng sobra sa akin at sa kung anong nagawa niya. Sobra siyang humihingi ng tawad at handa na daw siyang pumawi sa akin. Ako pa din naman daw ang mahal niya. DJ Kara, sa iyo ko lang to aaminin, pero si Jared pa din talaga ang mahal ko. Pero iniisip ko din ang batang dala-dala ko.
Gusto ko din siyang bigyan ng buong pamilya. DJ Kara, matulungan mo sana ako. Ano ba ang dapat kong gawin? What a complicated love story. Ang sakit sa heart, no? Yung biglang babalik yung taong nanakit sa'yo? Or biglang babalik yung taong nang ghost sa'yo? Uso pa talaga ngayon talaga ang ghosting, no? But anyways, ayan. You can make comments sa ating story, sa story ni Erica. Punta lang po kayo sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Comment down kung ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Erica or meron bang nakarelate dyan? Nako! Yung tamang-tama dahil eksaktong-eksakto yung nangyayari sa kanya. Bumati muna tayo ng very, very light. Hi kay kay Ate Jen Bernabe sa Dubai. Hello po sa inyo. Sorry, hindi kita nabati kanina. Ngayon ko lang nakita. Ayan. And of course, lahat na mga kakapasok lang sa ating live ngayon. Hello po. Kumusta po kayong lahat dyan? Eto, magbasa na tayo ng comments ninyo. Sabi dito, wag mo nang balikan yan. Period. Sabi ni Rovisel, wag na daw balikan. Basta wag na daw, di ba? Pag sinabing wag na daw, tama na. Hindi pa ba enough yon? Nako! Ito pa. Sabi dito, hi DJ Kara, mahirap po talagang malagay sa ganyang klaseng sitwasyon. Kasi yung mahal mo, dun ka lang talaga nakatingin. Kahit may iba ka pa, babalik at babalik ka pa rin sa taong mahal mo. It takes one to know one. Nakarelate si Army. Sabi pa dito, so sad pero naloko ka na kaya wag na. Sabi naman to ni Ate Merly. Wag na te, heart heart heart. Sabi naman ni Ate Lucille from Australia. Yung ex ko hindi rin naman daw niya sinasadyang makabuntis Baka nadapa siya. Tapos may nakabuyang-yang na, grabe naman to, may nakabuyang-yang na tilapia tapos nadaganan niya. Hindi ko kinaya. Sabi ni Peter Sming, oo nga naman kung iisipin mo. Di sinasadya. So ano yun, nadapa ka tapos biglang nakabuo. No? Comedy to no? Eto pa, kung sa unang major obstacle nyo bilang magkarelasyon, iniwan ka niya sa ere, how can you be sure na he won't do it again? To be mom ka na, sana you choose your baby over anybody else. Sending you hugs. Sabi ni Ate Lorna. Buntis ka na girl, kalimutan mo na yung boy na yan. Mambobola na naman yan Sabi naman ni Ate Alicia Guevara. Eto pa, nagpapatunay na pinagtagpo pero di tinadhana. Focus ka na lang sa taong totoong nagmamahal sa'yo lalo na may blessing na isang bata sa inyo. Sabi naman ni Chris May, mag-focus ka na lang daw sa taong nagmamahal sa'yo, which is sabi mo nga may boyfriend ka, diba? Doon ka daw mag-focus. Masakit yung pinagdaanan mo pero kung iisipin mo lahat ng pinagdaanan mong sakit, hindi na worth it para balikan mo pa siya. Aray, sabi ni Anami, oo nga, worth it pa nga ba sa lahat ng pinagdaanan mo? Nakaw, wag na daw, sabi ni Ate Anami. Parang wala pa nagvo-vote dito na sige, patawarin mo, bigyan mo ng second chance, diba? Parang lahat sila talagang move on ka na, tama na yan. O kagaya nito, move on ka na girl, just focus on your present at sa magiging anak ninyo. Sabi ni Bea, ayan. O sabi din dito, pagtuunan mo ng pansin yung present, Erica. Sabi ni Mami Rosie, dapat daw dun tayo sa present. Harapin mo na lang ang buhay mo ngayon kasama ang jowa at anak mo. Sabi ni Ate Letty. Ayan. Basa naman tayo ng ibang comments ito sa ating isang Facebook Live. Hanapin nyo lang po, DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ano nga ba ang masasabi nyo kay Erica na pinagtaksilan ng kanyang boyfriend for 8 years? Ginost siya. Yun pala, may nabuntis na pala na iba at ngayon, bumabalik. Mag-stick ka na sa taong nagmamahal sa'yo, which is yung present mo. Huwag kang maniwala sa boyfriend mong ghost. Wow, ghost na talaga siya. Kasi ghoster siya. What makes you think na hindi niya uulit gagawin? Huwag kang magpabola. Expert na yung ghost mong ex. Be wiser. Mas mataas ang utak kesa sa puso, ha ate? Sabi naman ni Ate Jonah.
Kalimutan mo ang ex mo at harapin ang bago mong pamilya, lalo na't magkakaanak ka na. Sabi mo gusto mong bigyan ng buong pamilya ang magiging anak nyo. Sabi naman to ni Ate Irene. Ayan. Erica, first of all, Jared lied to you. He should told you the truth. Second, you need to relearn how to love yourself again. And everything will come full circle for you. And if you're thinking of getting back with your ex, well, girl, a big no. Think about yourself and your baby. There's still a lot of fishes in the ocean. Sabi naman ni Ate Patricia, marami ka pa daw makikita, kaya kalma lang. Diba? Tama nang nag-sorry siya sa'yo para sa dati. Pero, ang balikan mo, enough na sa pagiging tanga. Sabi ni Serendipity Narita. Enough na daw sa pagiging tanga. Diba? Wag mo nang balikan, Erica. Baka nga dahilan lang yan. Tungkol sa nabuntis niya Pwede naman siya mag-PM sa'yo. Mag-focus ka sa magiging pamilya mo. Sabi ni Anna May. Well, Erica, ang hirap ng kalagayan mo, no? Kasi dahil sa pain na naramdaman mo at dahil sa pain na ginawa sa'yo ni Jared, yung pang-ghost niya sa'yo, yun ang nagtulak sa'yo para magkaroon ng boyfriend ngayon. Aminin na natin. Yung jowa mo na yan, hindi mo naman sinabi na mahal mo siya, kaya mo siya binoyfriend. Wala nasabi mo na naging wala ka ng gana sa buhay, palainom ka na to the point na nagbo-boyfriend ka. At si Jared ang nagtulak sa'yo kung nasaan ka ngayon, kung sino din yung boyfriend mo ngayon. Diba? Na sinasabi mo na hindi mo naman ganun kamahal. Totoong hindi mo mahal yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung mahal mo yan, tama na Na hindi mo na maiisip na balikan pa si Jared na nanakit sa'yo. Pero hindi mo mahal yung boyfriend mo ngayon. Malinaw na sinasabi ng kwento mo na nagwalwal ka talaga ng husto. Naging masama ka sa sarili mo, na broken hearted ka ng husto, naligaw ka ng landas. Kaso nga lang, kung si Jared ang nagtulak sa'yo para magkaroon ng ibang boyfriend at maligaw ng landas, hindi ba't kung iisipin mo, siya rin ang nagtulak sa'yo para magkaroon ka ng blessing na meron ka ngayon, which is yung baby mo. Because every baby is a blessing. Iyan ang hindi mo nakita. Kasi hindi mo naman makukuha yung baby na yan na meron sa tiyan mo ngayon. Kung hindi kayo naghiwalay, makakakuha ka ng baby with him, of course. Pero yung baby na hawak-hawak mo na ngayon, kumbaga kadikit na ng buhay mo, buhay na yan Wala siya ngayon, kung hindi dahil sa lahat ng mga nangyayari. So ano ibig sabihin? Baka everything happens for a reason. Baka tama lang lahat ng nangyari. To the point na nakarating ka kung nasaan ka man ngayon at ayan, kasama mo yung baby na yan. Si Little Erica. And you have to be thankful na meron kang ganyan. Well, yung pagmamahal mo sa partner mo na sabi mong hindi mo naman ganun kamahal, it's a different story. Kaya ang sasabihin ko sa'yo ngayon, focus on your baby. More than anything else, more than anybody else. Yung baby mo ang pinakamahalaga sa ngayon kasi it's a blessing. Hindi lahat nabibiyayaan ng baby, aminin natin. Sometimes natitaken for granted natin yan, pero 'di ba, ang daming naghahangad. Mag-focus ka sa baby mo. Pangalawa, kung hindi mo talaga mahal yung tatay niyang anak mo, ang hirap naman kung pilitin mo ang sarili mo. Tapos hihiwalayan mo din pala after. Ano bang plano mo? You have to ask yourself, do you want a complete family? Para sa anak mo, para sa sarili mo? Kasi kung yun ang goal mo, try it. Talk to your partner. Ayusin mo mga bagay-bagay. Pero kung hindi mo talaga mahal, yung lalaking yan, kawawa naman siya. Nagagamit lang siya. Tas ibang nasa puso mo. Mahirap yun Kaya kailangan alamin mo rin sa sarili mo, ano ba talaga tong nararamdaman ko? Ano ba talaga ang gusto ko? At si Jared naman, sabi ni Jared sa'yo, 'di ba?
Kaya kanya ginost sa sobrang kahihiyan. Hindi niya masabi sa'yo na nakabuntis siya that time. Kaya hindi na lang siya basta nagparamdam. Dahil hiyang-hiya siya sa'yo. Pero ang tanong ko lang, hindi ba dapat mas hiyang-hiya siya sa'yo na lokohin ka? To think na nasa barko, magkalayo kayong dalawa, bibigyan kanya ng sakit ng ulo. Mambubuntis siya. Makikipagtsuktsakan siya sa iba. Di ba mas nakakahiya yun? Kaysa sa ghosting. And yun ang hindi mo nare-realize kung paano kanya sinaktan at niloko. Bakit di mo siya nare-realize? Kasi mahal mo siya eh. At hindi mo mahal ang sarili mo. You love him more than you love yourself. Kaya willing kang patawarin na lang siya kahit cheater siya. Di ba? Kahit nakabuntis siya ng iba, papatawarin mo siya. Alam nyo, ang trust kapag nasira, ano yan eh? Trust is like an eraser. It gets smaller and smaller after every mistake. Kaya dapat ang trust, hindi yan sinisira. Kasi pag nasira yan, ang hirap na magtiwala ulit. Or worst, hindi ka na talaga magtitiwala ulit, lalo na sa taong nanakit sa'yo. So ask yourself, enough ba tong pain na to? Tama lang ba natanggapin ko ulit siya sa buhay ko? Yung mga ginawa ba niya sa akin? Worth it ba yung taong to para bigyan ko ng second chance? Kasi it's up to you. Pero wag basta-basta magdesisyon na nanggagaling lang sa puso. Kasi minsan ang puso ay tuso. Bigla-bigla ka nalang mag-decide, mahal ko eh, yun lang. Mahal ko eh. Paano yung future mo? Paano yung trust? Paano yung baby? Ang dami nakasalalay. Kaya, kailangan mong pag-isipan ang bawat hakbang na gagawin mo. Ang mahalaga, right now, ay yung ikaliligaya mo at ng baby mo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. And always remember, someone who loves you wouldn't put themselves in a position to lose you. Sincerely,